Malakas na naghaham si Duchess sa tono ng Be Our Guest na isa sa mga kanta sa animated film na Beauty and the Beast habang sinisindihan niya ang mga scented candles na inilagay niya sa mesa. "What are you doing here?" Gulat na bulalas ni Blue nang mabungaran siya nito sa loob ng dining area ng apartment nito sa Colorado. 2 linggo at 3 araw na mula nang huli silang magkita. Ang balak niya ay hintayin maunang kumontak ito sa kanya at ayusin ang hindi pagkakasundo nila bago ito umalis ng Pilipinas. Pero hindi na niya matiis na hindi ito makita. Sa isip niya napakababaw ng pinagtalunan nila. Ang pagkain nito ng barbecue sa harap niya. Pero lumaki ng lumaki iyon hanggang sa sinisigawan na niya ito na ayaw na niyang makita ito. It was just a figure of speech dahil nasa gitna siya ng pamosong temper niya. Pero hindi niya akalaing seseryosohin nito iyon. Kinabukasan ay nagpaalam ito sa kanya at sa pamilya niya na babalik na ito sa Colorado. Hindi niya ito pinigilan dahil na rin sa pride niya. Inisip niyang baka sinusubukan lang siya nito kung pipigilan niya ito at magmamakaawa siya rito na huwag itong umalis. Pero umalis pa rin ito. Maliban sa simpleng pagtawag sa kanya para sabihing nasa Colorado na ito, hindi na uli ito tumawag. Kaya sa kabila ng pagtutol ng pamilya niya na nag-aalala sa muling pag-alis niya, ay mabalitaan na naman ng mga ito na nawawala siya. Umalis pa rin siya ng Pilipinas. Lumipad siya patungo sa Colorado upang puntahan si Blue. Nagpumilit si Duke na samahan siya. At dahil alam niyang matatagalan pa siyang makaalis ng bansa kung hindi siya papayag sa gusto nito at ng mga magulang nila, hinayaan na lang niyang bumuntot ito sa kanya. Balak pa nga sana nitong sumama sa kanya hanggang sa bahay ni Blue, pero umalma na siya. Ang kapalit nga lang niyon ay ang pangako niya na hindi na niya tatakasan o ililigaw ang 2 bodyguards niya. Iyon kasi ang ginawa niya noong binubuntatan niya si Blue. Ang gusto ko sana ay mag-bake ng lasagna para sa dinner natin. Pero nakalimutan kong hindi nga pala ako marunong magluto. Baka malason lang kita. Kaya bumili na lang ako ng luto sa Bellissima Restaurant. Sagot niya. Inilagay niya sa inihanda niyang basket ang mga garlic breadsticks bago humakbang palapit dito. "I see," kunot noo pa ring sabi ni Blue. "How did you get in?" Lumingali nga ito sa paligid na parang may hinahanap. Ni hindi nito napansin ang tangkang pagtiyad niya upang hagkan ito sa pisngi. "Boston gave me your spare kiss. Damn interfering bastard. You don't look happy to see me." Bagaman nakangiti hindi niya maiwasang mag-alinlangan. Hindi siya bulag para hindi makita ang pagngiwi nito. Malalaki ang hakbang na tinungo nito ang kwarto nito. Mabagal ang mga hakbang na sinundan niya ito. Marahil ay may nais itong kunin sa silid. Pero pagdating niya roon, wala naman itong kinukuha o hinahanap. Bagkos tila chinecheck nito ang silid na parang nag-aalala itong may kinuha siya roon. Doon na siya hindi nakatiis. "I'm not a thief, Blue. Wala akong kinuha rito sa kwarto mo. Nilinis ko lang ang mga kalat na nadatnan ko at pinalitan ng beddings ng kama mo. Yun lang. Pero kung duda ka pa rin, pwede mo naman akong kapkapan." Taas noong wika niya. Tila napahiyang pinamulahan ito ng mukha. Ngunit agad ding nawala ang emosyong iyon. "I'm sorry, hindi yun ang iniisip ko. Ayoko lang kasing nagagalaw ang mga gamit ko nang walang pahintulot ko at I knew it was a mistake coming here." Bulalas niya. Ikinubli sa likod ng galit ang sakit na dulot ng malamig na pakikitungo nito sa kanya. Marahas na tinalukuran niya ito. "Tama ka. Masyado nga tayong magkaiba. Mahilig ka sa matapang na kape while I can't stand even the smell of it. You don't want me cleaning your house. You love the food I hate to eat. You hate my fashion sense and I bet you even hate the fact that I came into your life." Akusa niya rito nang humarap uli siya rito. Gustuhin man niya, alam niyang hindi niya naikubli rito ang sakit na nararamdaman niya.
Mabilis na umiwas siya rito nang makita niyang umangat ang mga braso nito upang marahil ay aluin siya. Damn it, Duchess! Must you be so damn melodramatic over this? Sinabi ko lang na ayokong naiiba ang pwesto ng mga gamit ko. Call me obsessive-compulsive, but I just can't stand for my things to be moved from where I last put them. Wala itong kinalaman sa'yo o sa relasyon natin. Oh! Sambit niya. Mistulang lobang tinusok ng karayom na unti-unting nag-deflate ang galit niya. Ganun ba? Well, lasagna. Sheepish ang ngiting untag niya. Ikinumpas ang isang kamay sa gawi ng mesa. Tila nayayamot na umiling-iling ito. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko sa'yo, Duchess. Pilyang umiti siya. Lumakad siya palapit dito. May dagdag na indak ang baywang at nang aakit ang tinging ipinukol niya rito. Ikinawit niya ang braso niya sa leeg nito. Tumiyad upang maabot ng labi ang labi nito. Want some suggestions? Anas niya sa mapanghibong boses. Suggestions? Hell, I want some action. Bulalas nito. Puno ng pagnanasa ang lunti ang mga mata nito habang nakatitig sa kanya. Hinapit siya nito sa bewang palapit dito para maipadama sa kanya kung gaano kabilis ang reaksyon ng katawan nito sa pagkakalapit nila. Panay ang mura ni Blue sa sarili habang pinagmamasdan ang nakangiting mukha ni Duchess. Abala ito sa pamimili ng mga lettuce at kamatis na isasahog sa salad na gagawin niya mamaya. Walang nag-iisip na isa itong billionaire heiress sa hitsura nito ngayon habang nag-grocery para sa kanya. Hey! Kung makabuntong hinanga ka, parang end of the world na mamaya ah. May problema ba? Untag nito sa kanya. Bumalik ito sa tabi niya. Inilagay sa pushcart na tulak-tulak niya ang mga gulay na napili nito. Pagkatapos ay ikinawit nito ang braso sa braso niya. Wala, pagkakaila niya. Alangan namang sabihin niya ritong binubuo na niya sa isip niya ang mga sasabihin niya para makipaghiwalay rito. Ang totoo, akala niya ay tapos na sila na maghiwalay sila noon sa Pilipinas. Hindi niya inaasahang susundan siya nito sa Colorado. Hindi rin niya inaasahan ang reaksyon niya na makita niya ito sa apartment niya. Anibo nag-bungee jumping ang puso niya na tumalon-talon. Na magkahiwalay sila, naikondisyon na niya ang isip niya na hindi na niya ito makikita muli. At kung may mga gaming otomatikong bumabaling sa kanya ang bakanteng espasyo sa kama niya, hinahanap ang presensya nito. Pilit niyang idinidikdik sa isip niya na bukas makalawa ay mawawala rin ang pangungulilang iyon. He was not cut out for the kind of relationship a woman like her wanted and needed. Hindi siya kailanman magiging komportableng may ibang inaalala. Sanay siyang nag-iisa. Sanay siyang hawak niya ang kontrol sa bawat aspeto ng buhay niya. Walang lugar sa buhay niya ang isang tulad ni Duchess. Ngayon pa lang ay dapat na niyang putulin ang ugnayan nila bago pa dumating ang puntong kamumuhian siya nito tulad ng nangyari sa mga dating relasyon niya. Hindi niya gustong sa paghihiwalay nila ni Duchess ay masamang alaala ang dalhin nito tungkol sa kanya. Ayaw niyang paasahin ito sa bagay na alam niyang hindi niya maibibigay rito. Noong una, akala ni Duchess ay nagbibiro si Blue sa sinabi nito habang pinapanood niya itong mag-empake ng mga damit nito. Ayon dito, bumalik na ito sa trabaho nito sa firm ni Boston Manning at kaya ito aalis ngayon ay dahil sa kasong ibinigay rito. Pero ang sunod na sinabi nito ay labis na nagpagulo sa isip niya. Wala naman silang pinagtalunan ng mga nagdaang araw. Walang rason para bigla-bigla ay sabihin nitong tapos na sila. Hindi kita maintindihan, Blue. Sinasabi mo bang gusto mo nang makipaghiwalay sa akin? Hindi makapaniwalang tanong niya rito. I'm sorry, Duchess. Hindi ko ginustong mangyari ito. Buong akala ko nga nang umalis ako ng Pilipinas ay tapos na tayo. Hindi ko inaasahan ang pagsunod mo sa akin dito. Tumawa siya ng pagak.
Pwes, bakit hindi mo sinabi sa akin iyon nang dumating ako? Hinayaan mo pa akong umasang may relasyon pa akong sinasagip sa paglunok ko ng pride ko? Bumuntong hininga ito. Iyon sana ang plano ko pero hindi ko nagawa dahil naaawa ako sa iyo at isang malakas na sampal ang pinadapo niya sa pisngi nito. I don't need your pity, you asshole. Are you telling me that you made love to me all week because you pitied me? Singhal niya upang hindi siya mapahagulhol. Mas mabuti pa siguro kung sinuntok na lang siya nito o kaya minura. Pero ang tingnan siya nito ngayon na tila isa siyang pulubing nagmamakaawang mahalin ito, parang sinaksak na rin ito ang puso niya. No, I wanted you to, you know that. Hindi ko kayang pekein iyon ng ganon kahusay. But I already told you I'm not the kind of man who stays long with a woman. I don't have room in my life for anyone. Mariing sabi nito. Hinawakan siya nito sa mga balikat. Humihingi ng tawad ang anyo. Especially a woman who is in love with me. Wala itong kinalaman kung sino o ano ka, Duchess. Ang problema ay nasa akin. Hindi ako marunong magmahal at ayokong mas masaktan ka kapag pinatagal pa natin ang pagpapanggap na balang araw ay mamahalin din kita. Asshole, I don't love you. Hindi ko sinabi kahit kailan na mahal kita. Galit na tanggi niya. Marahas na pinalis niya ang mga kamay nito na nakahawak sa kanya. Tinungo niya ang closet na pinaglalagyan ng maleta niya. Uunahan na niya ito sa pag-alis. Hindi niya ito bibigyan ng pagkakataong masabing ito ang nang-iwan sa kanya. Gusto mong tapusin natin to? Eh di tapusin. Hindi lang ikaw ang kayang tumalikod at mang-iwan. Tama ka. Hindi ka marunong magmahal. At hindi ka matututo kahit kailan dahil ayaw mong pag-aralan. I'm sorry, Duchess. Mahinang sabi nito. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang sunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.